Alam niyo po, ang tatakbuhin sana ng ating live stream ngayon ay I'll be reacting to mid tweets. Siguro, bit lang, gagawin natin 'yon. Tapos ang dami mo kasing nagre-request na panoorin ko yung ngang part 4, part 5, kung ano-anong part pa na nangyari doon sa Lady Grab driver at saka doon sa PNP Police Chief. And kasi madami akong natatanggap na hindi maayos na comments mula nung nagsabi ako na it's okay to have different opinions. Mula nung sinabi ko yon, parang may mga tao na nagagalit at parang dapat isa lang ang magsasabi at isa lang ang paniniwalaan. Hindi po ganoon, Tayo naman ay dapat open, na makinig doon sa opinion ng iba. 'Di ba? Tapos tayo dapat ay okay lang na mag-entertain ng mga opinion din ng iba. Kahit hindi natin paniwalaan, 'di ba? Huwag naman natin pagsabihan ng masama. Isipin niyo ito, 'di ba? Parang sa doktor, merong pagkukuha ka ng opinion, may first opinion, may second opinion, nung iba pa nga third opinion. Ganun din sa abogado, Kapag may pinuntahan kang abogado, it is always wise to get a second opinion. Ganun talaga ho 'yun. If you are smart, ganun ang gagawin mo. Hindi mo naman kailangan siraan yung mga tao na iba-iba yung opinion. Sabi ko nga, hindi lahat perfecto. Pakinggan mo lahat, tignan mo kung alin yung tama, yun ang kunin mo. Yun ang i-absorb mo. Diba? Tapos bukod dyan, ang dami rin nagre-request, yung issue kay Doc Adam. Actually, hindi nyo alam, pero we've been talking a lot. Ako at saka si Doc Adam na. And of course, sa galing ba naman ng taong yun, sa tingin niyo hindi maghahanda yun kung magkakaroon ng court battle, just in case, Kailangan ko lang humingi ng clearance sa kanya kung up to what extent ang pwede kong i-discuss sa inyo. Pero bibigyan ko kayo ng bits and pieces, mamaya, bago tayo matapos, doon siguro sa hindi ganong kasiselang bahagi ng aming mga pinag-usapan, pero ihanda nyo siguro bukas or maybe tomorrow, bukas, bibigyan ko kayo ng mas malaki at mas malalim na point of view, o kaya perspective doon sa mga nangyayari kay Doc Adam at saka doon sa mga kaso na ifa-file di umano sa kanila. Well, it's very alarming, 'di ba? Kasi syempre alam naman natin na for the evil to thrive or for the evil to triumph, 'di ba? Para manalo yung masama, ang dapat lang gawin ng mga mabubuti ay wag kumilos, o kaya manahimik. So, let's make siguro Doc Adam realize na we are behind him. Na tayo, syempre, susuporta sa kanya. Kasi alam nyo, this is a fight between good and evil na Diba? Ganun na Between right and wrong. Hindi naman na basta-basta kasi everyone deserves the correct information. Diba? Kahit nga opinion lang. Mamaya ako nasasabihin siguro yun. We will dwell on that later. Kailangan ko lang tapusin itong issue dito na pinapaliwanag ko sa mga tao na it's okay to have different opinions. Ipapakita ko rin sa inyo na itong si Attorney Garrett, I don't have anything against him. Meron din siyang ibang opinion sa ibang tao. And let's not hate him for that. Diba? So, papakita ko rin sa inyo para huwag niyo sabihin na ako lang ay kumukontra lang ng kumukontra. Hindi ako kumukontra, nagbibigay din ako ng opinion ko. Panoorin ho natin ito. Napanood ko lang ito kanina. This is part 4. Umupo ako dito bago ko kayo bago ako mag-live. Pinanood ko ito para makita ko yung mga sinasabi ng mga tao. Pakinggan ho natin. Konti lang yung pag-uusapan natin dito. Tapos mag-explain lang ako ng bahagya tungkol nga sa difference in opinions. Alright? Ito po. Investigation. Ang nangyari dito, sir, wala dun Hindi nila na-deliver to. Tandaan natin na ang final lang fiscal natin is unjust vexation. Ang penalty nun is arresto minor, which is 1 day to 1 month imprisonment. Sir, yan.
uh, just to make it clear, ano ho, nung nag-live ako noon, nag-announce ako umaga pa lang, sinabi ko, I will be sharing a different opinion with Attorney Garrett. Ano, hindi ko napanood na naglabas sila pala ng part 4. Kaya dun sa mga nagsasabi na parang yun nga na dito ako nagbase, obviously naman na ibang-iba, 'di ba? Tapos yung unjust vexation, nabanggit ko ngayon kasi nga that is the safest crime to file. May nabasa ako sa comments doon sa commentary ko rin tungkol dito sa lady grab driver na ito. May nagsabi na yung number 1 na rule in relation to arrest, which is the Miranda Doctrine. Na-discuss na natin yun, no? Actually, it flew off my head din. Hindi ko rin na naisip yun kasi nga ang iniisip ko yung mga ipa-file na kaso. Pero sa totoo lang, pwedeng malaking depensa rin yun. Although it is presumed na every arresting officer or a person o citizen na nag-arrest ng isang tao ay well, actually hindi citizen, no? Wag citizen pala. Kasi mali yun. Yung mga public officers, katulad ng yung mga arresting officers na yan, yung mga kapulisan natin, they have the presumption of the performance, no, regular performance of their functions. So kailangan erase yun na issue. Nasasabihin nila, hindi sila na-Mirandize o nabasahan ng Miranda Doctrine. Kapag yun nga ay hindi nangyari, pwedeng erase yun as an issue, magiging illegal pa rin yung arrest. 'Di ba? So, sa totoo lang, no, ako, abogado, hindi ko alam kung binanggit na yun dito, pero nakita ko nga doon sa comments, no, sinabi niya, although it flew off my mind, no, I credit that doon sa mga sa nag-comment, no, na tama nga, no, magandang anggulo din yon, yung hindi sila o hindi nakita doon na meron ngang mimerandize, no, o pagbabanggit ng karapatan ng taong inaaresto. Ngayon, tapos, ang dami nga nagsasabi, tama daw yung sinabi ko, ganyan-ganyan. Kasi eventually, lumabas to yung mga ganon, di ba? Well, ganon naman kasi talaga ang abogado, di ba? Titignan mo lahat ng mga anggulo, di ba? Ngayon, meron akong papakita ulit sa inyo na, syempre, this is about opinions, di ba? Different opinions. Pakinggan natin at pagpatuloy natin. So, ang nangyari dito, nakulong siya ng walang dahilan. What is the crime now? Ang nangyari dito, ang ginawa ni Captain Sakilayan amounted to first, delay in the delivery of a detained person dahil delay ng inquest, and second, arbitrary detention dahil wala. Yan, di ba? Binanggit natin yung parehong yon. Binanggit din natin yung parehong yon. Pero dito sa explanation niya, na sinabi niya, meron kaming disagreement ulit. Di ba? Ituloy lang natin. First and second, the two crimes sinabi niya, di ba? Yung delay in the delivery of persons, tapos, or prisoners, tapos yung pangalawa, arbitrary detention. Tuloy lang natin. Wala naman silang reason to hold her dun sa detention cell. Ang sabi. Yan. Alright. Okay. Different opinion ulit, no? In my opinion. Di ba? Mag-aalit na ulit kayo sa akin. Pero in my opinion, no? Yung delay in the delivery of prisoners or delay in the delivery of detained persons, no? At saka yung arbitrary detention, they cannot coexist, no, in a particular case or in a particular scenario. Bakit? No? There is a huge difference between the two. Unang-una, doon sa delay in the delivery of prisoners, ang ano dapat doon, ang prerequisite doon, yung paghuli sa kanya ay legal. No? Doon naman sa arbitrary detention, dinitain siya without any legal grounds. Doon sa una, dinitain siya with legal grounds, pero hindi siya dinala agad doon sa sinasabi niya nga na inquesting officer o doon sa inquesting prosecutor, no? Tapos, hindi agad finailan ng kaso, no? Maximum of 36 hours. Doon naman sa arbitrary detention or yung sinasabi natin na kidnapping by a public officer, illegal na from the very beginning. Diba? So, I think they will not coexist. So, hindi pwedeng end yun. Dapat or. So, isa lang doon ang kinumit ng kaso. It's either yung A nga, yung delay in the delivery of prisoners, or number 2, no, or in the end, or number 2, yung arbitrary detention, di ba? O yan, magkaiba naman. Pero alam nyo kasi
Huwag niyo ako i-bash, no? Makinig kayo, di ba? Tignan niyo kung ano yung gusto niyong opinion. Ganun lang. I will not mind. I'm sure Attorney Garrett will not mind, no? I'm learning from him. I swear, no? Natututo ako sa kanya. Kung pinapanood ko siya, natututo rin sa mga ibang abogado na nakikipag-argue ako, natatalo man ako o nanalo ako, natututo ako sa kanila. 'Di ba? Ganun din. Sa comment section, it's okay to argue, no? The fact is, let's respect everyone's opinion. And let's not attack the person, no? Or the brand of the person, o kaya yung mga products ng person, na katulad ng ginagawa nila kay Doc Adam. 'Di ba? Which is not good. Pero, doon tayo pupunta dyan mamaya. Alright? Tuloy natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na si Atty. Garrett ay may ibang opinion din sa ibang tao. Which is also okay, no? Na hindi mo kailangan i-hate yung isang tao dahil magkakaiba yung opinion ng mga tao. Sabi kasi nitong si Colonel Ruel Ferrer ng Chief ng IAS, pulis siya, may karapatan siya umaresto. Pulis pa rin siya, kahit na siya raw ay off duty, pulis pa rin daw siya. Yun ang pinagdidikdikan kanina pa, mawalang galang na kay Colonel Ruel Ferrer. Tama? Yes. Mali? Anong tingin mo? Napakamali, Sir Rafi. Again, diba? Ito yung legality ng term ng direct assault, no? Hindi basta police officer ka, pag tinamaan na kita, direct assault na yon. No. Aside from being a... Yun, hanggang doon na lang tayo. Di ba? Sinabi niya, napakamali. Di ba? Napakamali. Siguro tuloy pa natin. Police officer, you need to be a police officer on duty. Now tell me, dun sa police na nagsabi nun, part ba ng duty ng police bumili ng kape? I'm betting yung pagkabugado ko, it is not, Sir Rafi. So, wag niyang gagamitin yung reason ng direct assault. That's a pathetic excuse. Ano yun? Napaka-kulang sa legal knowledge naman ng police na yun, Sir Rafi. So, that argument, it's gone. It's bunks. Wala yung pagsasabi... Oh, di ba? Oh, it's a different opinion. Pero sinabi ko nga sa inyo, nung unang nag-react ako dito sa video na ito, binanggit ko nga yung unjust vexation because that is the safest way to prevent all the cases na may ipa-file laban doon sa police officer. 'Di ba? If tulad nga sinabi ko, if you're a trial lawyer, you will look at all the aspects, no? Titignan mo lahat ng mga aspeto, yung ibabato sa iyo at yung ibabato mo sa kanila. So, sinabi ko nga unjust vexation para ma-justify nila yung arrest. So, kung may unjust vexation nga na nangyari, 'di ba? Ang magiging kaso ay delay in the delivery of prisoners. Diba? Or delay on the delivery of detained persons. Diba? Ganun ang mangyayari. Pero that's just my opinion. Diba? Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi.